Umulan ngayon sa Manila South Cemetery kung saan may ilan na rin naglilinis ng puntod. Sa Undas, inasahang nasa 700,000 ang bibisita sa sementeryo. May ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Rafi, yan ang problema rito sa Manila South Cemetery dahil clean-up day dapat ngayon dito sa Manila South Cemetery. Yan ang mga dumadagsa dito sa sementeryo, pero simula pa kaninang umaga kasi, Rafi, ay malakas ang buhos ng ulan kaya bahagyan na abala yung mga dapat ay magpipintura pa ng kanilang mga puntod at maglilinis. Hindi kagaya sa Manila North Cemetery, Rafi, hanggang bisperas naman ay papayagan ang paglilinis dito ng kanilang mga puntod at pagdating ng umaga ng November 1 ay saka ipagbabawal na yung mga gamit na panglinis, yung pangkudkod na mga lumang pintura para makapagpintura, yung matatalas na bagay na yan at pintura thinner ay hindi na papayagan simula November 1. Dahil manipis pa ang tao dito sa Manila South Cemetery, Rafi, ay in-adjust pa nga nila yung deadline para sa mga libing dahil dapat October 28 ay yan ang huling araw na papayagang maglibing dito sa Manila South Cemetery dahil nga baka raw sumabay sa dagsa na maraming tao. Pero dahil manipis pa naman, pinayagan pa ang scheduled na 6 na libing ngayong araw. Katunayan, yung main entrance pa lamang ang ginagamit dito sa Manila South Cemetery at hindi pa binubuksan yung kanilang 4 na iba pang hagdan na gagawin nilang entrance at exit point simula November 1 umaga para hindi magkaroon ng siksikan dito sa main entrance. May problema lamang, Rafi, dito sa kanilang automated system ng directory dahil na-corrupt yung kanilang sistema at simula nung July ay sinisimula nila itong i-restore. Medyo marami-rami itong kanilang kailangang i-input uli sa kanilang computer dahil simula 1968 ang record ng mga patay na nailibing dito ang kailangan nilang ibalik sa kanilang computer system. Kaya medyo problemado yung kanilang directory na kapag ka ikaw ay nawawala, yung puntod na yung pupuntahan, pwede kang pumunta sa administration dahil sa problemang yan sa computer system nila ay mano-mano muna at magbubuklat ng libro para mahanap yung inyong mga puntod na pupuntahan. At para just to give you an idea, Rafi, 3,000 a year ang inililibing sa malaking sementeryo na ito ng Manila South Cemetery at yan ang data na kanilang kailangang i-input sa kanilang computer simula 1968. Nakatayo na rito, Rafi, yung mga tent ng Oplan Kaluluwa na iba't ibang ahensya ng gobyerno ng lokal na pamahalaan ng Maynila pero wala pang nakatao rito dahil wala pa naman ngang dumaragsa na mga kababayan natin para dumalaw sa kanilang mga puntod. Sabi ni Director Rafi Mendez ng Manila South Cemetery ay nakakasana yung kanilang security detail sa loob at labas ng Manila South Cemetery. Mahigit 100 pulis Maynila ang magbabantay sa loob ng sementeryo sapagkat ito'y sa ilalim ng administrasyon ng local government ng Manila. Habang yung perimeter sa labas ay sakop naman ng pagbabantay ng Makati City Police sa tulong naman ng contingent mula sa Philippine Army. Rafi? Mark, at least hindi mainit katulad ng mga nakaraang taon, pero kaya lang basa ka naman. Pero wala namang problema dyan ng mga pagbaha sa loob mismo ng sementeryo dahil sa malakas na buhos ng ulan, Mark? Wala, maputik lamang. Hindi naman binabaha itong area na ito, Rafi. At saka yung ulan ay tuloy-tuloy at hindi naman malakas para mag-cause ng baha. Pero yun nga, maputik nga lamang at talagang mahihinto yung paglilinis ng mga puntod, lalo na yung pagpipintura. Dahil kailangan mo ng permit pa kung gusto mong mag-mount ng iyong sariling bubong para makapagpatuloy ka ng pagpipintura. Pero kainaman naman na maaliwalas nga, kagaya na sabi mo, pero sana ang request nila, sana nga ang paglilim na ito at pag-ulan-ulan ay mangyari sa November 1 para hindi talaga mainit pagdagsa ng mga tao, Rafi. Okay, maraming salamat, Mark Salazar.